Dominant Protector. Credit to the author. 5,071-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi napigilan ni Amara ang pagkunot ng noo, sinabi na niya na hindi siya aalis, bakit pa siya ginugulo ng lalaking ito. Posible kayang ganito ang lahat ng sinaunang alyansa. Kung may gusto sila sa kanya, dapat silang umalis. Hindi nila siya matatanggihan. Hindi ba't masyadong mapang-asar ito? Hindi mo kailangang magmadali sa pagdedesisyon. Hindi naman tayo babalik sa sinaunang alyansa ng ilang panahon. Maaari mo nang sabihin sa akin ang iyong sagot sa susunod na pagpunta ko. Naniniwala akong matalinong tao si Miss Song at hindi niya ako bibiguin. Biglang pinigilan ni John Feng ang kanyang galit at nagkunwaring ngumiti. Alam din niya na hindi niya maaaring pilitin ng husto ang ganitong bagay. Tutal, ang paglampas sa inaasahan ay kasing sama ng hindi sapat na paglapit. Ang dahilan kung bakit siya tinanggihan ng harapan ng kabilang panig, sa kanyang palagay, ay marahil dahil siya ay masyadong biglaan at hindi handa sa pag-iisip. Posible pa nga na mayroon pa rin siyang mga pagdududa sa mga sinabi niya noon. Kapag inimbestigahan ng kabilang panig ang lahat ng mga bagay na ito, natural na malalaman niya kung ano ang gagawin. Hindi nakapagsalita si Amara. Gayunpaman, dahil nasabi na ito ng kabilang panig, hindi na niya maaaring patuloy na maging matigas ang ulo. Maaaring ipagpaliban ang ganitong bagay ng ilang sandali. Sa pinakamatagal, maaari niya itong iwasan kapag dumating na ang oras. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang makahanap ng isang taong mapag-uusapan ang isang plano. Ayaw niyang mabigla kung sakaling magsimula siya ng isang alitan sa mga tao ng sinaunang alyansa. Kung gayon, aalis muna ako. Sana ay pag-isipang mabuti ni Miss Song ang bagay na ito. Siya nga pala, huwag mong kalimutan ang tungkol sa Primordial Spirit Cultivator. Agad na tumayo si John Feng at umalis dala ang Logan Fei. Tila hindi inaasahang madali itong kausapin, ngunit si John Feng ay talagang umaatres upang sumulong. Sa totoo lang, hindi siya naniniwala na matutuklasan ng Supernatural Investigation Bureau ang Primordial Soul Cultivator. Sa loob ng ilang araw, pagbalik niya, natural na magagamit niya ito bilang dahilan para gumawa ng malaking kaguluhan. Ang kailangan lang niyang gawin ay pahirapan ang mga bagay para sa kanya, at kailangan lang niyang makinig sa kanya. Magsasama rin siya ng ilang disenteng cultivator. Ang mga taong ito ay walang lakas ng loob na kalabanan ang sinaunang alliance, at maaaring maging masaya pa sila. Tutal, ang mga taong tulad ni Amara na tumanggi sa kanyang imbitasyon sa kanilang harapan ay bibihira. Nakahinga ng maluwag si Amara nang umalis ang dalawa. Wala na sa mood ang iba na gumawa ng kahit ano, kaya agad silang nagtipon para magtanong kung ano ang nangyayari. Gawin mo ang kailangan mong gawin. Malalaman mo ang kailangan mong malaman pagkatapos kong magulat kay Chief Fane. Kumaway si Amara sa mga tao palayo at agad na tinawagan si Thomas, ikinwento ang lahat ng nangyari. Si Thomas Fane ay nasa isang business trip pa rin at hindi makakabalik sa lalong madaling panahon, kaya't sa telepono lamang sila maaaring mag-ugnayan. Oo, narinig ko na ang tungkol sa mga Primordial Soul Cultivator ngayon lang. Gayunpaman, medyo hindi inaasahan na gusto nilang kumuha ng mga disipulo mula sa sekular na mundo, bulong ni Thomas pagkatapos makinig. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Amara. Kumusta naman ito? Ayusin mo na ang lahat ay mag-focus sa pagsubaybay sa mga Primordial Soul Cultivator. Bagamat maaaring gawa-gawa lang nila ito, kailangan pa rin nating mag-imbestiga. Hindi tayo maaaring mag-iwan ng anumang ebidensya para gamitin nilang dahilan, utos ni Thomas. Oo. Mahinang sabi ni Amara. Tungkol naman sa pangalawang bagay, hindi natin maibibigay sa kanila ang impormasyon ng mga magsasaka mula sa sekular na mundo. Kung hindi, kung mayroon silang mga lihim na motibo, ang mga kahihinatnen ay hindi maiisip. Gayunpaman, wala tayong magagawa tungkol sa bagay na ito. Maghanap tayo ng oras para suriin ang listahan at gumawa ng panloob na pagpili. Ililista natin ang grupo na may pinakamataas na kwalifikasyon. Tingnan natin kung paano ito mangyayari pagdating ng oras, sabi ni Thomas pagkatapos ng ilang pag-iisip. Sige, ako na ang bahala.
Ibinaba ni Amara ang telepono at tinipon ang lahat sa departamento para maghanap ng mga primordial spirit cultivator. Alam nilang maliit ang tsansa, pero kailangan nilang subukan. Matapos maisaayos ang mga bagay-bagay, hindi na natili si Amara sa departamento ng investigasyon. Dumiretso siya sa villa sa distrito ng Central, kailangan niyang iulat ito kay Chester at sa iba pa. Napatalon sa gulat sina Chester at ang iba pa nang matanggap ang mensahe, itinigil nila ang kanilang ginagawa ng walang pag-aalinlangan at hinintay na itulak ni Amara ang pinto pabukas, dahil lahat sila ay nagtipon na. Ang hindi alam ni Amara ay pagpasok niya sa villa, dalawang anino ang lumitaw sa greenbelt na hindi kalayuan sa likuran niya. Ito ay si Jan Feng Zhou at ang Logan. Dahil sa kanilang lakas, napakadali lang para sa kanila na sumunod sa isang tao sa common world, kahit si Amara, isang Sky-class full master, ay hindi ito mapapansin. Nakakatuwa, napakaraming Sky-class full masters dito, parang hindi simple ang pinagmula ni Amara. Hindi nakakapagtaka na tinanggihan niya ang imbitasyon ko, kinurot ni Jan Feng ang kanyang baba at sinabi ng may labis na interes. Ang ganap na pagkumpleto ng Sky Class ang siyang tugatog ng mga practitioner ng Mortal World, at sa dami ng mga ito na nagtitipon sa silid na ito, halos wala na silang talo sa Mortal World. Nakatatanda Zhou, papasok na ba tayo? Tanong ng Logan Fei. Papasok. Para saan? Para arestuhin siya agad. Nandito kami para tumanggap ng mga disipulo, hindi para dukutin ka. Gamitin mo ang utak mo. Sumulyap si Jan Feng sa kanya at sinabing, may ilang tao rito na mukhang may magagandang kwalifikasyon. Isulat mo muna sila. Sa susunod, pwede mo silang hilinging umalis ng direkta at gamitin ang pangalan nila. Tama iyan. Si Senior Brother Zhou ang pinakamagaling. Dahil si Senior Brother Zhou mismo ang kikilos, ang mga disipulong napili sa pagkakataong ito ay tiyak na magiging mas mahusay kaysa sa ibang mga sekta. Tiyak na maaalala ng pinuno ng sekta ang malaking kontribusyon ni Senior Brother Zhou, mabilis na papuri ni Fei, isang health maintenance leader. Biglang nagpakita ng kaunting pagmamalaki sa mukha ni Jan Feng. Hindi niya ginawa ito para lang magbigay ng kontribusyon, ngunit higit sa lahat, kapag naibalik na ang mga disipulong ito, natural na magiging mga tao niya sila. Para sa isang ambisyosong taong tulad niya, kitang-kita ang mga benepisyo nito. Sige. Dapat na tayong magsimula. Hindi matutuklasan ng Supernatural Investigation Bureau kung sino ang primordial soul cultivator na iyon. Kakailanganin nating pakilusan ang tauhan ng sinaunang alliance. Agad na umalis si Jan Feng dala ang Logan Fei. Sa villa, sina Amara at ang iba pa ay walang kaalam-alam tungkol dito. Matapos marinig ang detalyadong sitwasyon ni Amara, lahat ay natahimik at lahat ay nabalisa. Ang mga taong ito ay pawang mga makalangit na tagapagtanim ng Dao. Medyo magiging mahirap ito. Kumunat ang noo ni Chester. Tama. Biglang lumitaw ang sinaunang alyansa, at ibang-iba ito sa Isla ng Langit. Ang grupong ito ng mga tao ay nasa ibang antas kumpara sa atin. Natatakot ako na hindi natin sila kayang harapin gamit ang ating lakas. Seryoso ang tono ni Brian. Tumango ang lahat. Bagamat lahat sila mga Sky-class masters, at marami sa kanila ang nakaramdam ng kawalan ng talo at kalungkutan noon, ibang-iba na ang sitwasyon ngayon. Hindi pa kasama rito ang buong sinaunang alliance, kahit si Jan Feng ay hindi nila kayang pakisamahan. 5,072. Kung nandito lang sana si Terence, may paraan sana siya, biglang sabi ni Aliyah. Sigurado yan. Sa lakas ni Boss Terence, hindi man lang kayang magdala ng sapatos ang Jan Feng na yan. Nagmamayabang lang siya, at gusto niyang sumama sa kanya ang hipag ni Amara, hinihingi lang niya iyon. Naiinis na sabi ni Jacob. Hay nako, pero hindi natin makontak si Boss Terence sa ngayon. Kahit gusto pa natin siyang sulatan, hindi natin magagawa, lalo na't hindi natin siya mapapabalik dito para iligtas tayo, mapait ng ngiti ni Chester. Hindi kayang pawiin ng malayong tubig ang kasalukuyang uhaw. Sa ating mga sarili na lang tayo makakaasa sa pagkakataong ito. Tama, kailangan din nating sabihin kay Senior Donovan. Siguro may paraan siya. Biglang hinampis ni Quentin ang kanyang ulo. Oo. Tumango ang lahat, ang huling pagganap ni Donovan ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanila.
Ang pagharap sa ilang Sky Class Full Masters ay parang paglalaro lang, baka may paraan siya para harapin ang mga ito sa pagkakataong ito. At saka, yung Primordial Soul Cultivator na nabanggit mo kanina lang, si hipag na Amara, parang gumagawa lang ng kwento ang sinaunang alliance para manggulo. Pero kung totoo yan, baka may magawa tayo mula rito, sabi ni Chester, habang malalim ang iniisip. Anong artikulo? Hindi alam ni Amara kung ano ang nangyayari, at ang iba ay nalilito rin. Pag-isipan ninyong lahat. Ang sinaunang alyansang ito ay napaka-agresibo. Wala tayong kapangyarihang lumaban sa harap nila. Kahit na mayroon silang patakaran na hindi natin maaaring guluhin ang kaayusan ng sekular na mundo, ang patakaran ay buhay ang mga patay. Hanggat mayroon silang ganitong ideya, madali para sa kanila na makahanap ng dahilan para samantalahin ang butas. Sa pagkakataong ito, nagpapakita na ng mga senyales si Jianfeng nito, hindi ba? Sabi ni Chester. Tama. Malinaw na ginagamit ito ng taong iyon bilang dahilan para gumawa ng malaking gulo. Halata naman ito, tango ni Amara. Pumasok siya ng walang pakundangan sa Supernatural Investigation Bureau dahil sa pagkamatay ng dalawang disipulo ng sinaunang alliance. Hindi lamang niya pinilit ang sekular na mundo na mag-imbestiga, kundi iminungkahi rin niya na kumuha ng mga disipulo na may natatanging kwalipikasyon mula sa sekular na mundo. Gusto pa nga niya itong sumama sa kanya ng personal. Makikita na ang focus ni Jianfeng ay hindi sa sinaunang soul cultivator na ito. Isa lamang itong dahilan. Sa makatuwid, mula sa pangkalahatang larawan, hindi lamang ang US, kundi lahat ng mga cultivator sa sekular na mundo ay haharap sa dalawang pagpipilian. Ang una ay ang ganap na pagsuko sa kapangyarihan ng Primordial Alliance at gawin ang anumang sabihin nila. Maaari lamang tayong sumunod at hindi maaaring tumanggi, pagsusuri ni Chester. Nakakainis naman to, di ba? Kumunat ang noo ni Amara at ng iba pa. Mas mahina sila kaysa sa kabilang grupo, pero ito ang mundo ng mga karaniwang tao. Sino ang nagbigay sa kanila ng karapatang magdesisyon? Tama. Nakakainis talaga. Kapag may pang-aapi, may pagtutol. Kung gagamit ng malumanay na paraan ang sinunang alyansa, ayos lang. Pero kung makakahanap sila ng dahilan para makapasok ng pilit, naniniwala akong karamihan sa mga puwersa ng paglilinang sa sekular na mundo ay hindi makukumbansi, lalo na ang mga sinaunang sekta at pamilya. Tumango si Brian. Hindi ito mahirap intindihin. Mas mainam na maging ulo ng manok kaysa buntot ng phoenix. Ang mga taong ito ay orihinal na matataas at makapangyarihan sa sekular na mundo, ngunit biglang kinailangang yumuko at magluhod para mautusan ng iba. Ang ganitong puwang ay hindi kailanman isang bagay na maaaring iakma sa maikling panahon. Maliban na lang kung tuluyang itapon ng Primordial Alliance ang lahat ng pagkukunwari ng pagiging magiliw at supalan ang mga ito gamit ang dugo, huhugasan ng dugo ang lahat ng puwersa ng paglilinang sa sekular na mundo. Saka lamang nila tunay na matatakot ang lahat. Mabuti na lang at walang senyales nito sa ngayon. Kung gayon, pangalawang opsyon na lang ang natitira. Siyempre, wala tayong kumpiyansa at kapital para makipagtalo sa kanila, kaya ang magagawa lang natin ay ipaglaban ang pantay na posisyon ng kooperasyon sa halip na sundin sila ng walang anumang prinsipyo, bulong ni Chester. Pantay na kooperasyon. Posible ba iyon? Hindi maiwasan ng lahat na magtinginan. Ang prinsipyo ng pantay na kooperasyon ay ang magkabilang panig ay dapat nasa parehong antas ng lakas. Bagamat maraming puwersa ng cultivation sa sekular na mundo, at lahat ng mga ito ay itinuturing na napakalaki, sila ay mas maliit pa rin kumpara sa sinaunang alliance. Halos walang maihahambing. Bagamat hindi ito mukhang maaasahan, hindi naman talaga imposible kung pag-iisipan mong mabuti. Isipin mo, kung ang Supernatural Investigation Bureau ay lalapit upang pag-isahin ang lahat ng puwersa ng paglilinang sa buong sekular na mundo, at lahat ay mananatili sa iisang tinig, sa palagay ko kahit ang sinaunang alyansa ay hindi ito maaaring baliwalain, hindi ba? Sabi ni Chester. Magandang mungkahi iyan. Hindi makatotohanang pag-isahin ang lahat ng puwersa sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ngunit ang sitwasyon ay espesyal ngayon. Talagang posible na pamunuan ng Supernatural Investigation Bureau, pagsang-ayon ni Brian. Sige, pag-uusapan ko ito kay Chief Fane. Ipapatupad natin ito sa lalong madaling panahon. Tumango si Amara, ngunit nag-aalala pa rin siya.
Gayunpaman, ang ating individual na lakas ay napakalayo pa rin sa lakas ng sinaunang alyansa. Mahirap para sa atin na ipaglaban ang karapatang magsalita, hindi ba? Tutal, ang lakas ang nagtatakda ng karapatang magsalita. Ang malalaking puwersa ng paglilinang sa sekular na mundo ay tanging ang pagkakataong magsalita lamang ang magagarantiya. Kapag may kinalaman ito sa mga partikular na bagay, ang kahinaan ng individual na lakas ay tiyak na haantong sa kakulangan ng lakas sa mga salita, at sa huli, magduruso pa rin ang mga ito. Sa madaling salita, kapag nagtipon ang isang grupo ng mga bata, hindi nila mababago ang kanilang mahinang posisyon sa harap ng mga matatanda. Kahit na mag-away sila agad, isang panig lang ang kanilang mabubugbog. Sa kasong ito, kahit na magkaroon sila ng pagkakataong mag-usap, maaagapan lang sila ng mga matatanda. Paano kung kasama natin ang primordial soul cultivator na iyon? Sabi ni Chester, malalim ang iniisip. Natigilan ang lahat sa sinabi niya, medyo natagalan bago sila nakapag-react. Pumalakpak si Brian, matandang wo, magaling ka. Hindi masama, hindi masama. Kung talagang umiiral ang primordial soul cultivator na iyon, ibig sabihin ay tiyak na hindi siya mula sa Primordial Alliance. Sa madaling salita, malamang na miyembro siya ng sekular na mundo. Hindi lang natin siya pinansin noon. Bukod pa rito, may alitan siya sa Primordial Alliance, kaya hindi dapat maging mahirap na hulihin siya. Masasabi mong kakampi natin siya. Dahil kayang patayin ng Primordial Soul Cultivator na ito ang dalawa sa kanilang mga disipulo sa Foundation, tiyak na kakaiba ang kanyang lakas. Naniniwala ako na kahit para sa kanila, magiging hadlang siya. Mas mapapadali nito ang mga bagay-bagay. Tumango si Quinten. Parang biglang nagkaroon ng batang kayang bugbugin ng isang matanda ang isang grupo ng mga bata. Sa ganitong paraan, kahit na may kalamangan pa ang matanda, kahit papaano ay hindi sila maglalakas loob na maging walang prinsipyo gaya ng dati. Tutal, kung mapipilitin silang mapunta sa isang sulok, mababaligtad ng bata ang mesa, at mabubugbog sila. Tama ka. Kahit hindi natin mahanap ang Primordial Soul Cultivator na ito, nariyan pa rin ang ating senior na si Donovan. Sa ganitong paraan, kahit papaano ay mapapanatili natin ang ating paninindigan, dagdag ni Jacob. Sumangayon ang lahat, at tumango si Amara, hinahanap na ngayon ng Supernatural Investigation Bureau ang Primordial Soul Cultivator na ito ng buong lakas. Kung mahahanap natin siya, maaari muna natin siyang makausap ng mabuti. Pagkatapos ng negosasyon, maaari tayong makipagtalo sa mga tao ng sinaunang alliance. Sa ganitong paraan, kahit na talagang pinatay niya ang dalawang disipulo ng sinaunang alliance, hindi magagawa ng sinaunang alliance ang anumang gusto nila. Kailangan pa rin nating alamin kung sino ang tama at kung sino ang mali. 5073F. Kung maririnig ni Terence ang kanilang usapan, tatawa at iiyak siya ng sabay. Kailangan niya silang bigyan ng malaking thumbs up para sa kanilang foresight. 3 taon na ang nakalipas mula noong huli silang nagkita, at si Amara at ang iba pa ay naging matured na. Nagawa nilang manatiling kalmado at kalmado sa harap ng napakalaking problema, at ang kanilang mga estratehiya ay organisado at lohikal. Taglay na nila ang mga katangian ng mga general ngayon. Pagkatapos ng talakayan, nagpasya ang lahat na manatili sa Villa maliban na lang kung may agarang bagay. Kritikal na panahon ngayon, at malayo pa sa sapat na mag-iwan ng isa o dalawang tao gaya ng dati. Sa pamamagitan lamang ng pag-iipon ng lahat ng kanilang lakas ay mababantayan nila ang Villa. Tutal, ang mga tao ng sinaunang alyansa ay pawang mga eksperto sa makalangit na yugto ng Dao. Sino man sa kanila ay magiging isang pambihirang pag-iral, at hindi nila ito kayang harapin ng may iilang tao lamang. Si Amara, sa kabilang banda, ay bumalik sa Departamento ng Investigasyon upang imbestigahan ang mga immortal na tagapagtanim ng kaluluwa. Matapos makipag-usap kay Thomas, sinimulan niyang maghanda para sa pagbuo ng isang alyansa ng mga puwersa ng paglilinang sa sekular na mundo. Ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay makipag-ugnayan sa mga sinaunang sekta at ipaalala sa kanila na huwag makipagtalo sa sinaunang alyansa. Kasabay nito, nais niyang subukan ang tubig ng isang nagkakaisang prente. Halos magkapareho ang mga reaksyon ng mga sinaunang sekta. Bukod sa pagpapahayag ng kanilang pasasalamat sa paalala ng Supernatural Investigation Bureau, medyo hindi sila sigurado tungkol sa United Front.
Alam din nila na sa puntong ito ang pinakamahusay na pagpipilian na magsanib puwersa, ngunit ito ay isang seryosong bagay, at kailangan pa rin itong pag-usapan ng sekta ng ilang sandali. Ang pinakamahalaga ay, sino ang magiging pinuno pagkatapos ng United Front? Sa kahit anong alyansa sa kasaysayan ng cultivation, ang mga tunggalian at tukana para sa kapangyarihan ang pangunahing usapin, at ang Investigation Bureau ang pinakamahusay na pagpipilian para manguna, walang masyadong oposisyon mula sa sekular at nakatagong antas, ngunit ang mga sinaunang sektang ito ay naiiba, halos imposibleng mapayuko sila maliban kung may isang taong kasing lakas ni Terence ang lalapit. Hindi maiwasan ni Amara na makaramdam ng kaunting pagkabalisa. Kung magpapatuloy ito, sino ang mag-aakala kung gaano pa kalaking problema ang kanilang haharapin? Lalo na kung malaman ito ng sinaunang alyansa, at hatiin ang kanilang mga puwersa, mas magiging abala ito. Ang hindi niya inaasahan ay nakagawa na ng hakbang ang sinaunang alyansa bago pa man niya malaman ang iniisip ng ibang mga sekta. Ano? May nangyari ba sa lambak ng Niebe? Nagulat sina Chester at ang iba pa. Hindi ako masyadong sigurado sa eksaktong sitwasyon. Sumagot sila na dalawang eksperto mula sa makalangit na yugto ng daw ang dumating para manggulo at gustong piliting kunin ang mga mahuhusay na disipulo mula sa Snow Valley. Sa huli, naglaban ang magkabilang panig at maraming tao sa Snow Valley ang malubhang nasugatan. Seryosong sabi ni Amara. Isang eksperto sa entablado ng daw sa langit. Ibig sabihin, galing siya sa sinaunang alyansa. Isa nga siyang lobo na may mabangis na ambisyon. Napuno ng matuwid na galit ang lahat. Maya-maya lang, may isa pang mensahe ang dumating. Nag-iba ang mukha ni Amara nang makita niya ito. Napasinghap siya. Sugatan din ang nanay ni Josephine. Ang grupo ng mga walang hiya. Namutla ang lahat habang sumabog ang galit mula sa Villa. Walang kinalaman si Ginang Duran sa kanila, pero siya ang biyena ni Terence. Iniwan sila ni Terence para bantayan ang bahay, at hindi man lang nila maprotektahan si Ginang Duran. Paano nila haharapin si Terence sa hinaharap? Hindi natin basta-basta maaaring tanggapin ang bagay na ito. Pumunta tayo sa Snow Valley. Galit na sabi ni Chester. Sige, paano kung ang sinaunang alyansa? Paano kung isang eksperto sa makalangit na daw? Hanggat lalaban tayo hanggang kamatayan, hindi ako naniniwala na wala tayong pagkakataon. Sa pinakamalala, isugol lang natin ang ating buhay. Galit na galit din ang iba. Pero paano si Cheryl at ang iba pa? Kumunat ang noo ni Amara. Hindi niya ito matanggap na ikinababaliw na lang, pero kung may mangyari kay Cheryl at sa iba pa dahil sa kanyang pagiging padalos-dalos, pagsisisihan niya iyon. Nagkatinginan ang lahat. Nang mag-uusap na sana sila, biglang may narinig na boses mula sa ikalawang palapag, ang tinutukoy mo ba ay ang mga walang malay na kagandahan sa itaas. Huwag kang mag-alala, sumunod ka na lang sa akin papunta sa sinaunang alyansa. Nagulat ang grupo nang makita nila ang lalaki na pababa ng hagdan. Pinalibutan nila siya na parang kaaway nila. Sumigaw si Chester, "Sino ka? Paano ka nakapasok? Sino ako?" Hindi ba't ipinakilala niya siya sa iyo? Umupo ang lalaki sa sofa habang nagsasalita, hindi man lang niya tinitignan ang mga Sky-class masters. Lumingon ang lahat kay Amara. Napuno ng gulat at galit ang mukha ni Amara. Napaigtad siya, tali ng espada ng Niebe. Mas lalong nakaramdam ng pressure sina Chester at ang iba pa, hindi nila inakalang bigla na lang susulpot si Jan Feng sa Villa, bababa mula sa ikalawang palapag na parang mayabang, at wala ni isa sa kanila ang nakapansin sa kanya, nakakakilabot ang lakas na ito. Anong ginagawa ninyo rito? Anong ginawa ninyo kina Cheryl at sa iba pa? Tanong ni Amara, sabay tingin kina Aliyah at sa iba pa. Nagmadali silang umakyat sa ikalawang palapag. Huwag kang mag-alala. Ako pa rin ang nakatatandang kapatid ng isa sa mga paksayon sa sinaunang alyansa. Hindi naman ako ganoon kasuklam-suklam. Walang malay ang mga babaeng iyon. Ano ang magagawa ko sa kanila? Walang pakialam na sabi ni Jan Feng. Ganoon ba? Hindi talaga naniwala sina Amara at ang iba pa, at nang bumalik sina Aliyah at ang iba pa at matiyak na hindi nagagalaw sina Cheryl at ang iba pa ay saka lamang sila nakahinga ng maluwag. Sige, masasagot ko na ang una mong tanong ngayon. Bakit ako nandito?
Simple lang ang dahilan, hindi kita mahanap sa Supernatural Investigation Bureau, kaya natural lang na personal ko na lang itong puntahan. Mayabang na sabi ni Jan Feng. Hindi maiwasan ni Amara na mabigla, kahit gaano pa siya kabagal, marirealize niya na sinusundan siya ng walang hiyang ito. Hindi maiwasan ni Amara na makaramdam ng inis sa sarili, masyado siyang pabaya. Alam niyang may masamang balak ang lalaking ito, pero pumunta pa rin siya sa villa. Kapag may nangyari sa kanya, patay na siya. Sa katunayan, masyado lang niya itong pinag-iisipan. Dahil sa lakas ni Jan Feng, madali para sa kanya na sundan ang sinuman dito. Maliban na lang kung hindi siya pumunta sa villa para makipagkita sa iba, ito ang hindi maiiwasang resulta. Hindi siya maaaring sisihin. Sige, dahil nandito ka na, pwede mo kaming bigyan ng paliwanag. Noong nakaraan, sinabi mong hindi mo guguluhin ang kaayusan ng sekular na mundo, pero ngayon. Huwag mong sabihing hindi mo alam ang ginawa ng sinaunang alyansa sa Snow Valley. Galit na sabi ni Amara. Snow Valley. Tinaas ni Jan Feng ang kanyang kilay at sinabing, narinig ko na ito dati. Ang sinaunang alyansa ay may patakaran na hindi natin maaaring guluhin ang kaayusan ng sekular na mundo, ngunit isa lamang itong patakaran. Kung tungkol sa kung mahigpit ba nilang susundin ito, depende ito sa tao. 5,074. Anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Amara at ng iba pa. Maraming sinaunang sekta ang dumating sa sekular na mundo sa pagkakataong ito. Hindi ko alam kung aling sekta ang gumawa nito, pero sigurado akong wala itong kinalaman sa ating sekta. Sabi ni Jan Feng sa walang pakialam na tono, nakikita mo na ang aking ugali ay napakaamo. Binigyan kita ng napakaraming oras para pag-isipan ang tungkol sa pangangalap ng mga disipulo. Ang iba ay direktang pumunta sa pintuan para humingi ng mga tao. Naisip mo na ba? Nasabi ko na iyan dati. Tiyak na hindi ako pupunta sa sinaunang alyansa. Bukod pa rito, ang ginawa mo ay sumira na sa kaayusan ng sekular na mundo. Gusto mo bang maging kaaway kasama ang lahat ng puwersa ng paglilinang sa sekular na mundo? Matatag na sabi ni Amara. Ginagawa mong kaaway ang sekular na mundo. Nagulat si Jan Feng at may paghamak na sinabi, Binibining Song, ano ang pinagsasabi mo? Lahat ng puwersa ng paglilinang ng sekular na mundo na pinagsama ay hindi maihahambing sa kahit anong sinaunang sekta, kaya imposibleng maging magkaaway tayo. Hindi kailanman itinuring ng sinaunang alyansa ang sekular na mundo bilang kalaban, kung hindi ay matagal na sana silang nawasak. Sa madaling salita, ang sinaunang alyansa ay walang pakialam sa sekular na mundo. Basta na lang kayong kumukuha ng kahit sinong disipulo na may magagandang kwalifikasyon na gusto ninyo, iyon ba ang ibig ninyong sabihin? Mahinang sabi ni Chester. Maaaring medyo malupit ang mga salita, pero walang masama sa kahulugan. May mga taong mas radical lang sa bagay na ito, samantalang ako ay mas mahinahon. Kaya naman nagiging makatwiran ako sa iyo. Walang pakialam na tumango si Jan Feng at sumulyap sa mga tao, nakikita kong lahat kayo ay may magagandang kakayahan. Bihira ang makapag-cultivate ng lubusan sa isang kakilakilabot na lugar tulad ng sekular na mundo. Paano kaya, bakit hindi na lang kayo bumalik sa sinaunang alyansa ko? Sa ganitong paraan, maaalagaan ninyo ang isa't isa. Miss Song, magiging maayos din ito, di ba? Nagulat ang lahat, alam na alam talaga ng lalaking ito kung paano samantalahin ang sitwasyon. Hindi lang niya gusto si Amara, gusto rin niya silang akitin. At yung mga walang malay na kagandahan sa itaas, pwede mo rin silang ibalik sa sinaunang alyansa. Sa tingin ko hindi mo sila magagamot, pero may paraan ako, pero magagawa lang ito sa sinaunang alyansa. Paano? Umikot ang mga mata ni Jan Feng at sinabing, mapapagaling mo ba sila? Tuwang-tuwa sina Amara at ang iba pa. Sa nakalipas na 3 taon, hindi lumala ang kalagayan ni Cheryl at ng iba pa, ngunit hindi rin sila nagpakita ng anumang senyales ng pagbuti. Kung magpapatuloy ito, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari? Kung magkakaroon sila ng pagkakataong gamutin sila, magiging maganda iyon. Siyempre, hindi porket hindi ito kayang gawin ng sekular na mundo ay hindi na rin ito kayang gawin ng sinaunang alyansa, sabi ni Jan Feng, nagkukunwaring malalim ang iniisip.
Ganoon ba? Kung gayon bakit hindi mo sabihin sa amin kung bakit walang malay sina Ate Cheryl at ang iba pa? Tanong ni Aliyah, na biglang nagkaroon ng ideya. Ito. Nabulunan si John Feng. Hindi niya alam kung bakit walang malay si Cheryl at ang mga babae. Tungkol naman sa sinaunang alyansa, kalokohan lang iyon. Sinabi lang niya iyon para linlangin ang mga babae pabalik sa sinaunang alyansa. Kahit walang malay ang mga babaeng ito, lahat sila ay napakagaganda. Pagpasok ni John Feng sa silid, napatulala na siya nang makita sila. Hindi niya maiwasang isipin ang pagpapatayo ng harem. Kung maibabalik niya lang ang lahat ng magagandang babaeng ito, ang eksenang iyon ay talagang hindi mapaglabanan. Alam ko na palang sinungaling siya. Pinag-cross ni Aliyah ang kanyang mga braso at malamig na tumawa. Natauhan din sina Amara at ang iba pa, at tinitigan si John Feng. Masyado silang nag-aalala, at ang ekspresyon sa mukha niya ay nagsasabi sa kanila na may ginagawa siyang masama. Ako, si John Feng, ang numero 1 sa mga batang henerasyon ng sinaunang alyansa, ay hindi inaasahan na tatawaging sinungaling sa sekular na mundo. Hehe, mukhang mahirap maging mabuting tao. Ang dami ko nang sinubukang hikayatin ka, pero wala itong silbi. Kung gayon, wala akong ibang magagawa kundi matuto mula sa ibang mga sekta. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni John Feng. Ano ang gusto mong gawin? Si Amara at ang iba pa ay nagbabantay. Anong ginagawa mo? Pipilitin kitang ilayo ngayon, at gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na tumanggi. Ang kahihiyan ni John Feng ay napalitan ng galit, at ang kanyang saloobin ay naging matigas nang iunat niya ang kanyang kamay upang agawin si Amara. Nagulat si Amara nang sinubukan niyang umatras. Tumugod sina Chester at ang iba pa, ngunit ang kanilang bilis ay hindi kayang tapatan ng isang peak foundation stage tulad ni John Feng. Gamit lamang ang kaunting lakas, nasa tabi na ni Amara si John Feng, hawak ang kanyang braso. Ibabalik kita sa sinaunang alyansa ngayon. Tingnan natin kung sino ang makakapijaw sa akin. Tumawa si John Feng nang may tuwa. Gayunpaman, bago pa man siya makatapos ng pagtawa, tiningnan siya ng taong nahuli niya na parang isang Maniokis at may paghamak na sinabi, Hoy, hindi dapat masyadong malapit ang mga lalaki sa isa't isa. Sana'y kumilos ka ng may dignidad. Ano? Nagulat si John Feng, boses ng isang lalaki. Kaya hindi si Amara ang hinawakan niya, kundi braso ng isang lalaki. At wala nga pala ang lalaking ito sa villa. Namutla siya, sino ka? Gusto mong agawin ang kasintahan ko, pero hindi mo alam kung sino ako. Angkop ba ito? Bahagyang ngumiti si Terence. Terence. Tuwang-tuwa sina Amara at ang iba pa habang kinukuskus ang kanilang mga mata at kinurot ang kanilang mga sarili para masigurong hindi sila nananaginip. Hindi nila inaasahan na babalik si Terence sa ganitong oras. Lahat, nakabalik na ako. Iwan mo na sa akin ang iba. Lumingon si Terence at ngumiti sa lahat. Marami siyang gustong sabihin, pero mas makabubuting alisin muna ang langaw na ito. Isa siyang makalangit na eksperto sa entablado ng Dao mula sa sinaunang alyansa. Boss, kailangan mong mag-ingat. Labis na nasasabik ang lahat sa sandaling ito, ngunit naaalala pa rin nila ang malaking banta ni John Feng. Kung hindi, baka sumugod na sila at pinalibutan si Terence. Huwag ka mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Hindi masyadong inisip ni Terence iyon habang nakangiti. Nakabalik siya sa nakaraan sa pagkakataong ito dahil sa Logan Faye. Sa simula, hindi siya babalik ng ganito kabilis. Habang nasa daan, handa siyang gamitin ang espiritual na enerhiya ng piraso ng uling na iyon para samantalahin ang pagkakataong makabawi ng lakas. Gayunpaman, matapos niyang makita si Logan Faye na papunta sa villa sa pamamagitan ng kanyang spiritual sense mark noong huling beses, agad niyang nalaman na may mali. Sumuko siya at nagplanong bumalik agad sa lalong madaling panahon. Sa wakas ay nakarating na siya sa tamang oras ngayon. Ikaw ang boss nila. Malamig na tumawa si John Feng na may paghamak. Nabigla nga siya sa biglaang paglitaw ni Terence, pero dahil sigurado siyang galing si Terence sa karaniwang mundo, wala siyang dapat ikatakot. 5,075. Tama.
Hindi lang siya ang kanilang amo, kundi kasintahan din siya ng lokong babae. Kumurap si Terence kay Amara na tumingin pabalik sa kanya ng may nanlalaking mga mata, ang puso ay puno ng kagalakan at tamis. Nakakainis na bata. Natigilan si Janfeng ng ilang sandali bago tiningnan ang matamis na ekspresyon ni Amara habang nakatingin kay Terence. Hindi niya maiwasang magalit at manguyam, wala akong pakialam kung anong klaseng kasintahan ka. Ako na ang bahala kay Miss Song ngayon. Mamamatay ang sino mang pipigil sa akin. Pagkatapos niyang magsalita, muling sumulpot ang katawan ni Janfeng patungo sa direksyon ni Amara, para lamang mabangga si Terence na biglang sumulpot harap niya. Agad na nagbago ang kanyang mukha, at natigilan siya upang pigilan ang kanyang katawan. Huwag mong sabihin sa akin na ang inyong sinaunang alyansa ay isang alyansang pasaway. Bakit ganito ang lahat? Gusto ninyong agawin ang mabubuting bagay at putulin ang magagandang babae. Lahat tayo ay mga sibilisadong tao, hindi ba kayo maaaring magkaroon ng integridad sa moralidad? Natatawang sabi ni Terence. Tinatawag mo akong isang bugok. Namutla ang mukha ni Janfeng. Tama iyan. Isa pa, hindi maganda ang ugali ko. Kapag nakakakita ako ng mga taong walang hiya, lagi na lang nangangati ang mga kamay ko. Wala akong ibang magawa kundi hayaan kang magdusa, sabi ni Terence habang humakbang pasulong at sinasampal si Janfeng. Napakalinaw ng tunog ng sampal, at hindi napigilan ni Janfeng na mapanganga agad. Hinawakan niya ang 5 matingkad na pulang bakas ng daliri sa kanyang mukha dahil sa hindi makapaniwala, at unti-unting naging mabangis ang kanyang ekspresyon habang sinasabi niya, talaga bang nang-ahas kang atakihin ako? Wala bang nagturo sa iyo na manakit ng tao gamit ang lahat ng iyong lakas? Ang liit ng iyong lakas ay kaawa-awa kaya hindi mo alam kung paano manakit ng tao. Ang secular na mundo ay talagang puno ng basura. Oh! Ito ang unang beses na nakarinig ako ng ganitong kakaibang kahilingan sa buong buhay ko. Dahil galing ka sa sinaunang alliance, pagagalitin kita, pero dahil ganoon nga, hindi ako magiging magalang. Nagkipit balikat si Terence at muling sinampal. Bang! Bang! Sumugod agad si Janfeng, napilitan ang buong katawan niya na bumagsak sa sahig, hindi makabangon ng matagal. Hehe, mukhang hindi rin naman ganoon kalaki ang Ancient Alliance. Hindi man lang nila kayang talunin. Paano ka naman naging payat na parang isang taong walang hiya? Bahagya nang umiti si Terence. Hindi naman siya naging tamad sa tren nitong nakaraang 2 araw, ginamit niya ang spirit sense ng Black Star Coal para mapataas ang kanyang lakas sa Foundation Peak. Ang pakikitungo kay Janfeng, na nasa Foundation Peak din, ay napakadali lang. Kahit na ang kanyang kasalukuyang primordial spirit body ay hindi kayang maging kasing eksaherado ng kanyang pangunahing katawan para labanan ang mga kalaban na mas mataas ang antas, isa pa rin itong di magagipong pag-iral sa harap ng mga eksperto na nasa parehong antas. Gayunpaman, hindi alam ni Terence kung bakit, ngunit tila natigil ang kanyang lakas sa tugatog ng Foundation. Halos imposible para sa kanya na makabawi sa Golden Core Stage. Hindi niya alam kung ano ang kulang sa kanya, ngunit sapat na ang tugatog ng Foundation sa ngayon. Naghiyawan sina Amara at ang iba pa sa nakita. Lubos silang nagtitiwala sa lakas ni Terence, ngunit si Janfeng ay hindi rin isang normal na tao. Kahit sila ay hindi inaasahan na ang Tiandaw Master na ito ay magiging ganito kaoy na sa harap ni Terence. Matagal bago bumangon si Janfeng, at nang makita niya si Terence sa harap niya, mabilis siyang umatras ng ilang hakbang, sino ka? Siya ang Primordial Soul Cultivator. Si Bradley at ang iba pa ay pinatay niya. Sa oras na ito, si Logan, na nagbabantay sa labas, ay narinig ang kaguluhan at sumugod papasok. Laking gulat niya nang makita ang eksenang ito. Isang immortal na tagapag-alaga ng kaluluwa. Hindi lang si Janfeng ang natigilan, pati na rin si Amara at ang iba pa. Paano biglang naging isang tagapag-alaga ng espiritu ng Asensya si Terence? Faye, health maintenance, hindi ka talaga takot sa kamatayan. Noong nakaraan, kinaawaan kita at pinayagan kitang umalis, tapos ngayon, naglakas loob ka pang bumalik. Sumulyap si Terence sa kanya. Muntik nang umihi si Logan Faye sa takot. Kung hindi lang dahil kay Janfeng, malamang lumuhad na naman siya agad.
Dali-dali niyang sinabi, "Senior, huwag mo sanang intindihin ng mali. Ayoko sanang sumama. Si Senior Brother Zhu pala. Anong sinabi mo?" Galit na galit si Janpeng at gustong patayin ang walang muwang na si Fei Liangwei. Itinuro niya si Terence at sumanghal, "Naging pabaya lang ako at minamaliit kita. Hindi mo talaga iniisip na ikaw, na isang simpleng mortal na primordial spirit, ay maaaring maging kalaban ko, hindi ba?" "Ah, talaga. Sa tingin ko rin ay napakahina mo at isa kang kahihiyan sa sinaunang alyansa. Handa ka na ba ngayon? Minamaliit mo pa rin ba ang iyong kaaway?" Tumingin si Terence sa kanya nang may bahagyang ngiti. Basta't seryoso ako, isa ka lang langgam. Ako ang numero 1 sa mga nakababatang henerasyon ng sinaunang alyansa. Wala kang karapatang maging mayabang sa harap ko, singgal ni Janfeng. Sige, akalain mong handa ka na. Kakaiba ang ngiti ni Terence at sa sumunod na segundo ay lumitaw sa harap ni Janfeng at muling sinampal ito. Nabigla si Janfeng. Sa lakas niya, hindi niya makita kung paano siya sinugod ni Terence. Nang mag-react siya, nasa mukha na niya ang sampal ni Terence. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong umiwas at sumugod siyang muli. Noong unang beses, naramdaman mong masyadong mahina ang puwersa. Sa pangalawang beses, sinabi mong hindi ka handa. Ano ang gusto mong sabihin sa pangatlong beses? Mahinahong sabi ni Terence. Natawa sina Amara at ang iba pa sa nakita, lahat sila ay nahirapan sa pressure, at ngayon, ang pagbabalik ni Terence ang dahilan kung bakit sila napunta sa ganitong sitwasyon. Matagal bago bumangon si Janfeng mula sa lupa ng may matinding kahirapan. 3 sunod-sunod na sampal ang natanggap niya sa kanang pisngi. Sa sandaling ito, labis na namamaga ang kanang pisngi niya, at kahit ang kanyang ina ay hindi siya makikilala dahil sa kanyang malababoy na mukha. Sino? Sino ka? Kung hindi pa rin matanto ni Janfeng na nakakilala siya ng isang makapangyarihang lalaki, isa siyang tunay na hanggal. Sa unang 2 beses, maaari pa rin niya itong pagtakpan sa pamamagitan ng pagmamaliit sa kalaban, ngunit sa ikatlong pagkakataon, hindi niya ito maipaliwanag. Malinaw na nakaiwas siya gamit ang lahat ng kanyang lakas, ngunit isang malakas at hindi maipaliwanag na tunay na chi ang biglang nagtulak sa kanya sa lupa. Kahit ang tunay na chi sa kanyang katawan ay pilit na pinigilan hanggang sa ito ay maging magulo. Ang mahalaga ay mahina niyang narinig ang isang malalim na ungol ng dragon. Ang resultang ito ay talagang ikinagulat niya ng husto. Ang kabilang panig ay tila mayroon ding aura ng isang perpektong tagapagtanggol ng Foundation Establishment, at malinaw na siya ang pinakamalakas na perpektong tagapagtanggol ng Foundation Establishment sa sinaunang alliance. Gayunpaman, wala siyang kahit kaunting kapangyarihan para lumaban sa harap ng kabilang panig. Saan nagmula ang walang awang taong ito? Hindi naman talaga siya maaaring galing sa secular na mundo, hindi ba? Ayos lang kung hindi ka sapat na malakas, pero bakit hindi gumagana ang utak mo? Nasabi ko na nga ba na ako ang boss nila, at ako ang primordial soul cultivator na hinahanap mo? Naguguluhan talaga ako. Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na ilabas ang IQ mo? Lubos mong sinira ang matayog na imahe ng sinaunang alliance, nahihiyang sabi ni Terence. 5,076. Huwag kang sumosobra. Tinakpin ni Janfeng ang kanang pisngi niya sa galit, at ang kaliwang bahagi ng mukha niya ay namula at nagkulay berde. Mabilis siyang umatras ng 10 metro nang makita niyang sasampalin na naman siya ni Terence. Malaki ang sala, kung hindi siya makakatakas. Bullying. Nag-aagawan ka na ng girlfriend ko, tapos ang lakas pa ng loob mo na sabihing sumusobra na ako. Tuwang-tuwa si Terence na makita siyang ganito. Itinapat niya ang daliri niya. Halika nga rito, pangako kung hindi kita papatayin. Hindi pa rin sigurado kung sino ang papatay. Bunutin mo ang espadang nyebe. Sigaw ni Janfeng habang binubunot niya ang kanyang espada at itinulak ito kay Terence sa bilis na mahirap makita ng mata. Bumaba ng husto ang temperatura sa paligid, dahilan para manigas ang lahat. Tutal, hindi lang palabas si Janfeng. Hindi rin naman walang kwenta ang titulo niya bilang pinakamalakas na Peak Foundation Stage Practitioner sa sinaunang alliance. Ang patama ni Terence ngayon ay para lang manhid ang sentido ni Terence.
Ngayong nakabawi na ang kanyang chi, naipakita na niya ang kanyang tunay na lakas. Nagulat sina Amara at ang iba pa, kayang kontrolin ng lalaking ito ang isang espada mula sa malayo. Isa itong maalamat na kasanayan. Nag-aalala silang lahat para kay Terence. Walang naramdaman si Terence. Hanggat sapat ang lakas ng chi, hindi mahirap kontrolin ang isang espada mula sa malayo, ang paggamit ng espada ang susi. Si Jianfeng ay isa lamang tugatog ng foundation stage, at habang iniisip ni Amara at ng iba pa na siya ay mataas at makapangyarihan, wala siyang kwenta sa paningin ni Terence. Nakita niya mismo ang husay ni Aliyah sa pag-espada, walang kwenta ang isang simpleng Jianfeng kung ikukumpara. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, ang teknik na ito ng espada ni Jianfeng ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng déjà vu, na parang nakita na niya ito dati. Gayunpaman, hindi niya matukoy ang eksaktong dahilan, kaya't umiling na lamang siya at sumuko. Ang malambot na espada ay dumiretso sa mukha ni Terence. Kung totoong katawan iyon ni Terence, kahit pabitawan niya ito, malamang ay hindi kayang basagin ng espada ni Jianfeng ang kanyang purong proteksyon sa enerhiya. Ngunit si Terence ay isa lamang Foundation PQ1 Spirit sa ngayon. Kahit na mayroon siyang kalamangan sa lakas, hindi siya nang ahas na maging mayabang. Kumislap ang katawan ni Terence at madaling inihagis ang malambot na espada sa likuran niya. Hindi siya tumigil at direktang sumugod kay Jianfeng sa kabilang sulok, itinaas ang kamay para bigyan ito ng isa pang sampal. Teka, hindi ka ba natatakot na papatayin ko sila? Ngumisi si Jianfeng ng masama. Kinokontrol pa rin niya ang kanyang espada mula sa malayo. Mahirap patayin si Terence, pero kung si Amara ang taong iyon, walang duda na kaya niyang patayin si Terence. Nagbago ang mga mukha ni na Amara at ng iba pa, walang paraan para maiwasan iyon gamit ang kanilang lakas. Minura nilang lahat ang lalaki dahil sa kawalan ng hiya. Pinilit mo akong gawin ito. Ikaw ang humihingi nito. Malamig na tumawa si Jianfeng at itinuro si Terence, kung talagang seryoso ka sa kanila, lumuhad ka agad at humingi ng tawad. Baka palayain ko na sila. Kung hindi, Hindi niya inaasahan na tuluyan siyang babalewalay ni Terence, at walang pag-aalinlangang sinampal ito. Hindi niya nakalimutang biruin ito kasabay ng pagtawa, hindi naman masama ang magkaroon ng mababang IQ, pero kasalanan mo kung bakit kailangan mong lumabas at ipahiya ang sarili mo. Baliw talaga to. Napatalon si Jianfeng sa gulat. Akala niya hindi hahayaan ni Terence na patayin niya ang mga babaeng ito at mga alipors niya. Kahit na palabas lang ito para makuha ang puso ng mga tao, makakahanap pa rin siya ng pagkakataon. Hindi niya inakalang wala palang pakialam si Terence sa buhay ng mga taong ito. Sige, dahil kailangan mo akong pilitin na mamatay, papapatayin ko silang lahat ng sabay-sabay. Napaigtad si Jianfeng at sinubukang iwasan ang sampal ni Terence. Akmang kokontrolin na niya ang kanyang malambot na espada para patayin si Terence, ngunit natigilan siya. Nasaan ang kanyang malambot na espada? Bang! Bang! Walang pag-aalinlangang sinampal ni Terence si Jianfeng sa lupa. Desperadong hinahanap pa rin niya ang kanyang espada at sa wakas ay nakakita siya ng isang tumpok ng mga basag na bakal sa lupa. Nablangko ang kanyang isipan habang bumubulong siya sa kawalan ng paniniwala, paano nangyari ito? Matagal na niya itong kinokontrol mula sa malayo, at ang bilis ng espada ay nakakatakot, nakaiwas lang si Terence sa unang atake, at saka pa lang siya lalapit. Paano nabali ng ganoon ang espada? Mahirap intindihin. Isa lang itong ordinaryong teknik ng espada, at ang lakas ng loob mong paglaruan ang espada mo sa ere. Casual kong ginamit ang aking 5-element killing intent para malutas ito. Ito na kaya ang trump card mo? Sabi ni Terence, habang kinukuskus ang kanyang mga labi habang nakatingin sa malungkot na ekspresyon ng lalaki. Ito. Umubo si Jianfeng ng dugo. Gulat na gulat siya at galit. Talagang na-provoke siya ngayon. Bakit bigla kong naramdaman na medyo kaawa-awa ang lalaking ito? Umangat ang mga labi ni Aliyah. Sinipa niya ang isang bakal na plato, sinusubukan niyang magpasikat kay Boss Terence. Hindi niya alam kung paano umihi at tingnan ang sarili niyang mukha. Iniisip niya talaga na kaya niyang magpasikat kahit saan siya magpunta sa sinaunang alliance.
Napaka-ignorant niya, karapat-dapat lang sa kanya yun, nakangiting sabi ni Chester. Tumawa rin ang iba. Nakakatakot nga ang galaw na iyon, pero napakadali lang itong naalis ni Terence. Ang maladyos na galaw na iyon ay talagang nagpasabik sa kanila. Ngumiti si Terence. Hindi sila nagbago makalipas ang 3 taon, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting lungkot. Ang pag-iisip tungkol sa mga walang malay na babae sa ikalawang palapag ay nagpabigat muli sa kanya. Hindi pa rin niya mahanap ang paraan para gamutin sila makalipas ang 3 taon, at kahit na lumakas ng husto ang kanyang lakas, hindi pa rin niya makita si Zhang Liju. Gaano katagal kaya nila siya hihintayin? Habang nagtatawanan ang lahat, biglang gumalaw ang espadang nyebe sa lupa. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi niya naisip ang kontra-atake. Ang ideyang iyon ay isa lamang pangarap. Sa sandaling ito, isa lamang ang nasa isip niya, at iyon ay ang makatakas mula sa vilya na ito. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para tumakbo para iligtas ang kanyang buhay. Parang bola ng kanyan, tumakbo siya patungo sa pinakamalapit na bintana. Nabigla sina Amara at ang iba pa. Kung makakatakas si Jianfeng at mapaganda ang kwento sa harap ng mga nakatataas sa sinaunang alyansa, malamang na mauwi ito sa isang digmaang pandaigdig sa pagitan ng sinaunang alyansa at ng sekular na mundo. Nang makitang malapit na siyang makatakas, labis na natuwa si Jianfeng, ngunit may isang figure na lumitaw sa harap niya. Ang bilis ni Terence ay mas mabilis kaysa sa kanyang tunay na katawan, at gumalaw siya na parang mulo. Ang posibilidad na makatakas si Jianfeng mula sa kanya ay mas mababa kaysa sa pagkapanalo sa loto. 5,077. Dahil napakasuway mo, kailangan kong ipaalam sa iyo ang lugar mo. Malamig na tumawa si Terence at inapakan si Jianfeng. Napasigaw si Jianfeng sa sakit at gulat na gulat. Hindi lang siya nasaktan sa pag-apak ni Terence, dinurog pa nito ang kanyang dantian. Kahit na nawasak na ang kanyang dantian, gaano man kalakas ang isang cultivator, isa pa rin siyang pile. Kung hindi siya makakaharap ng isang engkwentro na sumusuway sa langit sa hinaharap, tapos na ang buhay ni Jianfeng. Walang katapusan ang mga iyakon, at maging ang mga gwardya ay naalerto. Kumuha si Terence ng isang piraso ng tela at isinilid ito sa bibig ng lalaki, at saka lamang tuluyang kumalma si Jianfeng. Nakahiga siya sa lupa, hindi gumagalaw, lubos na pinanghihinaan ng loob. Wala na ang kanyang dating kumpiyansa, at maging ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa at pagkatalo. Ulol na babae, humingi ka ng tulong sa isang tao para ibalik siya sa Supernatural Investigation Bureau at ikulong siya. Gamitin mo ang anumang paraan na kailangan mo at subukang makakuha ng pinakamaraming impormasyon hanggat maaari tungkol sa sinaunang alyansa. Tingnan mo kung ano ang kanilang ginagawa. Hindi mo kailangang maging magalang sa ganitong uri ng basura. Humarap si Terence kay Amara. Oh. Nakatitig lang si Amara kay Terence nang walang ekspresyon, at saka lang siya gumanti nang mapunta sa kanya ang kakaibang tingin ng lahat. Mabilis niyang gamit ang dahilan ng pagtawag para magtago. Deputy Director ka na, pero ang tanga mo pa rin kahit 3 taon na ang nakalipas. Napangiti si Terence bago bumaling kay Logan. Natakot ng husto si Faye, isang health maintenance. Sina Elton at Bradley ay napatay na ni Terence dati, at ngayon, ang mas malakas na si Jianfeng ay napatay na rin. Ang abnormal na lakas ni Terence ay malalim na nakaugat sa kanyang puso, at dahil nasa kalagitnaan na ng kanyang foundation ang kanyang lakas, hindi na niya maisip na lumaban. Lumuhad siya ng malakas. Senior, pakiusap, huwag mo akong pakialaman. Wala talaga akong kinalaman dito, napilitan lang akong maging driver niya. Wala akong ginawa. Pakiusap, huwag mo akong pilayin, senior. Sumusuko na ako. Ang kanyang pagluhod ay kasing perpekto pa rin ng isang painting, ngunit ang kanyang puso ay puno ng takot. Tutal, mahirap na para kay Terence na pakawalan siya sa huling pagkakataon, at ngayong nasa kamay na siya ni Terence sa pangalawang pagkakataon, kahit na wala siyang ginawa kay Amara at sa iba pa, sino ang nakakaalam kung ano ang iniisip ni Terence. Sa katunayan, ayaw ni Terence na magsimula ng massacre sa simula pa lang, kaya tumango siya, ayos lang. Maaari kang manatili rito at sumunod sa akin.
Kailangan kong harapin ang mga tao ng sinaunang alyansa, at kailangan ko ng isang panloob na gabay. Oo, oo. Salamat sa pagpapakita ng awa, Senior. Salamat sa pagpapakita ng awa. Tuwang-tuwa si Faye, isang health maintenance, nang marinig ito. Hanggat kaya niyang mapanatili ang kanyang buhay at ang kanyang dantian, maaaring pag-usapan ang lahat ng iba pa. Ang pagiging tagasunod at gabay ni Terence ay parang pagtataksil sa bansa, ngunit ang sinaunang alyansa ay walang mas mataas na mga kinakailangan para sa moralidad kaysa sa karaniwang mundo, lalo na pagdating sa mga bagay tulad ng buhay dantian, hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Napilayan si Janpeng, at sumuko si Logan, ito na ang katapusan ng bagyo, at sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon sina Amara at ang iba pa na palibutan si Terence. Habang nakatingin sa mga pamilyar na mukha, hindi maiwasan ni Terence na makaramdam ng init sa kanyang puso. Dahil sa tuwa ng lahat, niyakap niya ang lahat, simula kay Amara. Para sa kanya, lahat ng nandito ay parang pamilya niya. Mahirap para sa lahat nitong nakaraang 3 taon, emosyonal na sabi ni Terence. Boss, anong pinagsasabi mo? Ito ang dapat nating gawin. Walang tinatawag na mahirap na trabaho. Sabi ni Chester. Tama iyan. Boss, tinatrato mo pa rin kami na parang mga tagalabas. Nasaktan mo talaga kami. Sumunod sina Brian, Quentin, at ang iba pa. Sige, sige, sige. Mali ang nasabi ko, ha? Sino ang nag-utos sa inyong makasama ako sa sitwasyong ito? Dapat mamatay kayo sa pagod. Ayos lang ba? Itinaas ni Terence ang kanyang mga kamay bilang tanda ng pagsuko. Mas katulad nito. Nakangiti sina Chester at ang iba pa. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak, pero lumapit si Aliyah at inamoy ito pataas at pababa, habang nakakunot ang noo. Terence? Bro? Anong amoy mo? May nakita ka bang ibang babae? Ha? Kumurap si Terence, pinipigilan ni Amara at ng iba pa ang kanilang tawa, at saka lang niya napagtanto na isa lamang siyang kaluluwa. Muntik na siyang malinlang ng babaeng ito. Hindi nagtagal ang muling pagsasama, biglang naalala ni Amara ang balitang natanggap niya, at mabilis na ibinalita kay Terence ang tungkol sa pinsala ni Ginang Duran. Kalokohan. Masaya ang pakiramdam ni Terence, ngunit nagalit siya nang marinig ang balita, wala nang dapat sayangin pang oras. Magmamadali akong pumunta sa Snow Valley ngayon. Maaari kayong manatili rito at hintayin ang aking pagbabalik. Sige. Tumango ang lahat. Nakita na nila ang laban ni Terence at Janpeng, at alam nilang hindi sila sapat na malakas para tumulong. Mas makabubuti para kay Terence na umalis ng mag-isa. Akmang kikilos na sana si Terence, ngunit nagpasya siyang tingnan muna ang mga walang malay na babae sa ikalawang palapag matapos mag-isip. Nakahinga siya ng maluwag matapos suriin ang kanilang mga palso at natuklasang pareho pa rin sila ng dati. Ngayong nasa maagang yugto na siya ng mahiwagang kaharian ng pag-akyat, naniniwala si Terence na mas mataas ang tsansa na matagpuan si Zhang Lijiu kapag siya ay naging isang higanti. Bagamat isang misteryosong figure si Zhang Lijiu, kung sila ay nasa parehong antas, ang kanilang mga lugar ng aktibidad ay magkakapatong, at magkakaroon ng pagkakataong makilala siya. Naniniwala siya na hanggat matatagpuan niya sina Zhang Lijiu, Cheryl at ang mga batang babae ay maliligtas. Paglabas ni Terence ng villa, dala niya si Logan. Si Logan rin ang nagmamaneho, pero nang dumating siya ang nagmamaneho para kay Janpeng. Ngayon, ang amo ay si Terence. Ang ikinagulat ni Terence ay hindi naman pala masama ang husay sa pagmamaneho ni Faye sa pagpapanatili ng kalusugan. Bukod sa pagsingit at pagbaliwala sa mga batas trapiko, napakabilis ng kanyang takbo, parang hangin at kidlat. Isang pribadong sasakyan ang malinaw na tinurukan ng dugo ng manok, pero minamaneho pa rin niya ito na parang isang supercar, nakakalasing talaga isipin pa lang. Gayunpaman, gustong-gusto ni Terence ang ganitong estilo. Gusto niyang makarating sa lambak sa lalong madaling panahon. Kung ang lalaking ito ay magmaneho ng kasing bagal ng kuhol, siya mismo ang gagawa nito, ngunit nakatipid ito sa kanya ng maraming enerhiya. Ano ang relasyon mo sa Janpeng na yan? Tanong ni Terence mula sa upuan sa harap. Senior, siya ang panganay na nakatatandang kapatid ng ating sekta.
Siya ang nangunguna sa paglalakbay na ito sa secular na mundo, kaya hindi ako nangangahas na suwayan siya. Kaya nangyari ito. Maingat na sagot ni Faye. Anong sekta? Casual na tanong ni Terence. Sa katunayan, wala talaga siyang pakialam sa mga sekta sa sinaunang alyansa, maliban na lang kung lumala ang sitwasyon hanggang sa puntong gusto na niyang hatiin ang sinaunang alyansa. Noong panahong iyon, wala siyang pakialam sa mga sekta. Walang silbi ang impormasyong ito sa ngayon. 5,078. Sekta ng Espada ng Niebe. Sagot ni Faye, ang health maintenance. Ano ito? Sekta ng Espada ng Niebe. Aling niebe at aling espada? Nagulat si Terence. Niebe na parang niebe, espada na parang talam. Tiningnan ni Faye, ang health maintenance, si Terence ng kakaiba, pangalan pa lang iyon ng sekta, kailangan pa bang magalit ng ganito? Natigilan si Terence, hindi lang pala pareho ang pangalan nila, pati ang mga salita ay pareho rin. Napakaraming pagkakataon sa mundong ito, at kung hindi niya alam na ang sinaunang mundo ng martial arts at ang Skyclass Island ay dalawang magkaibang bagay, iisipin niya na ito ang sekta ng espada ng niebe ng Skyclass Island. Walang kinalaman ang Skyclass Island at ang sinaunang mundo ng martial arts, sila ay dalawang magkaibang antas. Imposible kahit na isipin niya pa, ngunit pakiramdam pa rin ni Terence ay may mali. Bigla niyang naalala na ang mga galaw ni Janfeng ay katulad ng sa Snow Sword Sect ng Skyclass Island. Hindi niya alam kung ilusyon lang ba iyon o kung totoo. Tutal, ilan lang sa mga galaw ng Snow Sword Sect ang nakita niya mula kay Wei Shenjin, mayroon siyang magaspang na ideya, pero hindi siya sigurado. Siya nga pala, alam mo ba kung saang sect cult nagmula? Tanong ni Terence. Taga Snow Sword Sect din siya. Hindi maiwasan ni Logan Faye na makaramdam ng kaunting pagkailang. Dahil sa ginawa niya kay Cold noong nakaraan, natatakot siya tuwing babanggitin ni Terence ang pangalan. Natatakot siyang baka bumalik si Cold para maghiganti mamaya, kaya naman malabo ang naging sagot niya noong nakaraan. Hindi nga alam ni Terence na taga-iisang sekta sila. Miyembro rin ba si Linlin ng sekta ninyo ng Snow Sword? Napukaw ang interes ni Terence. Kung gayon, magkwento ka pa tungkol sa sekta ninyo ng Snow Sword. Oo, pero isa lamang akong ordinaryong disipulo sa sekta, kaya wala akong masyadong alam. Sa pinakamarami, may mga akong alam ng lahat, mahinang sabi ni Faye. Sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo, mahinang sabi ni Terence. Oo, ang aming sekta ng Snow Sword ay isang primera klaseng sekta sa sinaunang alliance. Ang lakas ng aming mga disipulo ay karaniwang mas malakas kaysa sa ibang ordinaryong sekta. Sa ibang mga sekta, marami sa aming mga disipulo ng Foundation Establishment ay mga core disciple na, ngunit sa aming sekta ng Snow Sword, nasa bingit pa lamang kami ng mga opisyal na disipulo. Tanging ang mga taong may malakas na lakas tulad ng nakatatandang kapatid na si Zhou, na naperpekto ang Foundation Establishment, o mga taong may mahusay na talento tulad ni Linlin ang maaaring maging mga core disciple na pinagtutuunan ng pansin ng sekta sa paglinang. Sinabi sa kanya ni Faye, isang health maintenance, nang walang lakas na itago ang kahit ano. Bulong ni Terence sa sarili. Tanging ang mga nasa foundation stage lamang ang maaaring maging opisyal na disipulo, at mula sa puntong ito, tila hindi ito gaanong naiiba sa Skyclass Island. Tutal, ang 3 pavilion sa North Island ay pawang may foundation bilang hangganan para maging isang opisyal na disipulo. Kung ang lakas ng disipulo ay lumampas sa foundation stage at uusad sa Golden Core stage, automatiko siyang mapopromote bilang martial uncle. Sa ating Snow Sword Sect, ang seniority ay hinahati ayon sa lakas. Bagamat ang tunay na master ay tinatawag pa ring master ng pribado, sa unang tingin, kung ang disipulo ay uusad din sa Golden Core stage, kailangan nilang tawagin ang isa't isa bilang senior at junior brothers. Pagpapatuloy ni Logan Faye. Mula rito, makikita ang pagkakaiba sa pagitan ng sinaunang mundo ng martial arts at ng Skyclass Island. Ang mga Golden Core Stage Masters ay mga inner disciples lamang sa Skyclass Island, at tanging ang mga baguhang Soul Cultivator lamang ang may pagkakataong maging martial uncles. Sa itaas ng Golden Core Stage, narinig ko na ang ating Snow Sword Sect ay mayroon ding bagong Soul Old Monster, pero hindi ko pa siya nakikita ng personal.
Tungkol naman sa mas matataas na antas, hindi ako sigurado. Tumingin si Logan Faye kay Terence nang nanlalaki ang mga mata, ito lang ang alam niya, at wala na siyang magagawa kung gusto pang magtanong ni Terence. Tumingin ka sa dinadaanan mo. Kaya mo bang magbayad kung may mabangga ka? Nagdilim ang mukha ni Terence. Hindi ko. Hindi ko kayang bayaran. Biglang napaluhan ng husto si Faye, isang health maintenance, nang sabihin niya ito. Noong huling beses na napadaan siya sa pasukan ng isang nayon, isang matandang babae ang bumagsak sa lupa ilang dosenang metro ang layo. Iginiit ng babae na siya ang nagpabagsak sa kanya at hindi niya ito pababayaan ng hindi nagbabayad. Tinawagan pa niya ang isang grupo ng mga tao mula sa nayon. Siya, isang mid-foundation establishment expert, ay natakot sa grupong ito ng mga ordinaryong tao at tumakas. Ang pag-iisip pa lamang tungkol dito ay sumasakit na ang kanyang puso. Naglalakbay sila ng kasing bilis ng kidlat, at nang marating ng dalawa ang imbak, lahat ay nasa estado ng pagkataranta. Ang mga disipulo ng Sky Class na medyo mas malakas ay nasugatan, habang ang mga mahihina ay halos ligtas dahil wala man lang sila sa kanilang mga mata. Sa oras na ito, halos lahat ng mga disipulo ng Snow Valley ay nagtipon sa maliit na plaza. Bawat isa sa kanila ay nakatingin sa 4 na taong nasa harap nila na parang nahaharap sila sa isang malaking kaaway. Patuloy na kumalat ang kawalan ng pag-asa at takot sa kanila. Hindi nakakapagtaka na wala silang magawa. Sino man sa 4 na taong ito ay casual na tumayo at pinabagsak ang kanilang pinakamalakas na mga disipulo. Walang paraan para lumaban sila. Malapit ka nang matapos sa pag-iisip. Nasabi ko na iyan dati, hindi magandang ipagpaliban mo pa ito. Hanggat ang mga disipulong pinangalanan ko ay sumusunod sa akin ng masunurin, wala nang ibang mangyayari. Malinaw na isang masayang bagay iyon, kaya bakit mo pa gustong magduse? Mayabang na sabi ng pinuno ng grupo. Natahimik ang lahat sa lambak. Agad na bumulwak ang itim na dugo ng maestro ng New Valley. Ang mga walang hiya na ito ng sinaunang alliance ay hindi narito para mag-recruit ng mga disipulo. Malinaw na narito sila para hukayin ang pundasyon ng sekta. Ang mga disipulong pinangalanan niya ang pag-asa ng sekta na may mahusay na kwalifikasyon. Kung kukunin niya silang lahat, masisira ang Snow Valley at wala ng paraan para makabangon ito. Pangarap lang. Ang mga disipulong ito ay maingat na sinanay ng ating Snow Valley. Ito ang kanilang tahanan. Sila ay ipinanganak bilang mga tao ng Snow Valley, at kahit sa kamatayan, sila ay mga multo ng Snow Valley. Isang elder ng Snow Valley ang nahihirapang tumayo at sinaway. Ang ingay mo. Malamig na mura ng pinuno ng grupo. Sa isang casual na pagkaway ng kanyang kamay, ang nakatatanda ng Snow Valley ay napalipad, na nag-iwan ng bakas ng dugo. Ang eksenang ito ay muling natakot sa lahat ng tao sa Snow Valley. Mula sa itaas hanggang sa ibaba, kahit ang pinakamakapangyarihang Grand Elder ay malubhang nasugatan. Paano sila makakalaban ang kabilang panig? Nakatatanda kong kapatid, sa palagay ko, huwag na natin silang pag-usapan ng walang katuturan. Hilahin mo na lang ang mga disipulong ito palayo at hintayin silang makapasok sa maliit na jangho ng sinaunang panahon. Natural nilang malalaman kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. Bakit pa tayo mag-aaksaya ng oras dito kasama sila? Mungkahi ng isang lalaking may malaking balbas. Sige, gusto ko sanang tapusin ito ng mapayapa at subukang huwag mag-iwan ng lugar para sa chismis, pero dahil hindi nila alam kung ano ang makakabuti para sa kanila, wala nang ibang paraan. Tumango ang pinuno ng grupo. Pagkatapos niyang magsalita, agad na sumigaw ang 2 pang tagasunod at akmang aatake na. Nabigla ang lahat sa Snow Valley. Sa oras na ito, wala silang lakas na lumaban, at hindi man lang sila makatakas. Wala silang ibang nararamdaman kundi kawalan ng pag-asa. Ang 2 tagasunod na ito ay parehong mga eksperto sa gitnang foundation stage. Kung gusto nilang mahuli ang sinumang naroroon, madali lang iyon. Agad silang sumugod na parang mga tigreng pumapasok sa isang kawan ng mga tupa. Agad na sumigaw sa takot ang mga tao ng Snow Valley. Hindi inaasahan, sa oras na ito, 2 malalakas na alon ng Zinchi ang biglang sumipol mula sa likuran.
Ang dalawang eksperto sa gitnang foundation stage ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong umungol, at agad na pinalipad. 5,079. Sino yan? Sabay na nagulat ang pinuno at ang lalaking may malaking balbas sa tabi niya. Nagawa pa nga niyang paliparin ang dalawang eksperto sa pagtatayo ng pundasyon sa gitnang yugto nang hindi gumagawa ng kahit anong ingay. Mayroon ba talagang mga ganitong eksperto na nakatago sa simpleng Snow Valley na ito? Kayong mga taga-Immemorial Alliance ay talagang hindi partikular sa paraan ng paggawa ninyo ng mga bagay-bagay. Akala ko ay sapat na ang kawalang hiyaan ni Jianfeng, pero hindi ko inaasahan na mas magiging kawalang hiyaan pa kayo kaysa sa kanya. Ang pagkidnap ng isang tao sa liwanag ng araw, alam nyo ba na labag sa batas ito? Arestuhin kayo at babarilan hanggang mamatay sa loob ng 5 minuto. Masungit na tiningnan ni Terence ang dalawa. Anong 5 minutong pagbaril? Tumigil ang pinuno at maingat na tiningnan ang dalawa. Hindi niya kilala si Terence, syempre, pero nakilala niya si Faye, isang health maintenance. Hindi ba taga Snow Sword Sect ka? Taga Snow Sword Sect din ba ang lalaking ito? Bakit hindi ko pa siya nakikita noon? Para mapatay ang dalawang nasa kalagitnaang yugto ng Foundation Establishment Cultivator sa isang galaw lang, dapat ay nasa huling yugto na siya ng Foundation Establishment. Kahit sa Snow Sword Sect, makakakuha pa rin siya ng pwesto bilang core disciple. Ang maliit na Jiangho noong sinaunang panahon ay limitado lang ang laki, at ang mga core disciple ng mga pangunahing sekta ay makikita halos kahit saan. Sa normal na sitwasyon, dapat ay ilang beses niya na silang nakita. Hindi man lang siya tiningnan ni Terence habang sumusugod siya patungo kay Ginang Duran. Hindi naman ganoon kalala ang mga pinsala ni Ginang Duran, medyo nasaktan lang siya sa impact. Umungol siya sa sakit pero napatalon siya nang makita si Terence. Labis ang kanyang tuwa, Terence. Terence, bakit ka bumalik? Kailan ka bumalik? Tita, kakabalik ko lang. Pasensya na kung hindi kita naalagaan ng mabuti at hinayaan kitang magdusa, may pagkakasala na sabi ni Terence. Maaaring snob si Ginang Duran, pero lagi naman siyang tinatrato ng maayos, palaging sinusubukang makuha ang anumang gusto nito. Ngayong nawala ng malay si Josephine dahil sa kanya, kinailangan ni Terence na alagaan ng mabuti si Ginang Duran at ang iba pa. Ang lambak ay dapat sana'y isang paraiso na walang alalahanin, ngunit ngayong nangyari ang isang bagay na tulad nito, ang imahe ng sinaunang alyansa sa mga mata ni Terence ay bumagsak sa nagyayelong punto. Ayos lang, ayos lang. Mabuti naman at nakabalik ka na. Kumusta na si Josephine ngayon? Tanong ni Ginang Duran. Ganoon pa rin siya sa ngayon, pero sigurado akong makakahanap ako ng paraan para gamutin siya. Umupo ka muna, tita, gagamutin kita, gulat na sabi ni Terence. Ayos lang ako, kailangan ko lang uminom at gumaling ng ilang araw. Yee! Dapat kang mag-isip ng paraan para maalis ang mga taong ito. Nanginginig pa rin ang mukha ni Ginang Duran sa sakit, ngunit alam niya si Terence lang ang tagapagligtas ng lambak, at ayaw niyang makagambala dito. Tita, huwag po kayong mag-alala. Mabilis lang po yan. Isa pa, wala po akong pakialam sa ganitong klaseng tao na hindi alam ang mga patakaran, sabi ni Terence habang sinisimulan niyang gamutin ang mga sugat ni Ginang Duran. Medyo nakaramdam ng pag-asa ang mga tao mula sa Snow Valley matapos marinig ang kanyang mga sinabi, ngunit karamihan sa kanila ay pakiramdam pa rin ay nagbibiro lang siya. Totoo ngang malakas si Terence, ngunit lahat sila ay mga masters ng Tiandao stage. Paano magiging mas malakas si Terence kaysa sa kanila? Nang marinig ito ng dalawang tao mula sa sinaunang alyansa, agad silang napahagulgol. Tiningnan ng pinuno ang lalaking may malaking balbas, hiniling na tingnan ang kalagayan ng dalawang disipulo sa gitnang yugto ng pagtatayo ng pundasyon na napalipad. Nagulat siya sa resulta. Malubha silang nasugatan at isang huling hininga na lamang ang natitira. Ang isang galaw lang para halos mamatay ang dalawang disipulo sa gitnang foundation stage ay mas mahirap kaysa sa direktang pagpatay sa kanila. Ito ay malinaw na dahil sadyang kinontrol ng kabilang panig ang kabagsikan. Ang ganitong lakas ay talagang nakakagulat. Ako si Xin Liang, ang panganay na nakatatandang kapatid ng sekta ng Chen Kun. Saang sekta ka nagmula? Sabihin mo nga ang pangalan mo, sigaw ng pinuno sa malalim na boses.
Hindi man lang siya tiningnan ni Terence habang patuloy niyang ginagamot ang mga pinsala ni Ginang Duran. Walang nagawa si Faye, ang health maintenance, kundi tumayo at sabihin, ang mga disipulong ito ay angkop para linangin ang mental cultivation method ng ating Snow Sword Sect. Pero ang Chenkun Sect ninyo ang unang pumunta rito para agawin sila. Hindi ba't labag ito sa batas? May mga tao rin dito na pasok sa pamantayan ng ating Chenkun Sect. Isa ka lamang ordinaryong disipulo ng Snow Sword Sect, at nang ahas kang magtampo at sabihin ito sa akin. Sa tingin mo ba ikaw si Janfeng? Paano mo nagawang agawin ang isang tao mula sa akin? May paghamak na sabi ni Zinliang. Nabulunan si Logan at sumulyap kay Terence. Ang lalaking ito ay mas malupit kaysa kay Janfeng. Kahit si Janfeng, ang nangungunang henerasyon ng sinaunang alyansa, ay binugbog niya hanggang sa mamatay. Kahit ang kanyang dantian ay dinurog. Paano magiging mas mahusay si Zinliang ng sekta ng universo kaysa kay Janfeng sa harap ng isang napakalupit na tao? Pero tanging pagmumura lang ang nagawa niya sa puso, hindi niya ito masabi ng malakas. Ginagamot pa rin ni Terence ang mga pinsala ni Ginang Duran, kaya napilitan na lang niya ang sarili na magpatuloy, mali ang pagkakaintindi mo. Walang balak ang sekta natin ng Snow Sword na agawin ang mga tao. Nasa kanila na kung gusto nilang sumali sa sekta natin. Hindi natin sila pipilitin. Medyo nakonsensya siya nang sabihin niya iyon. Kung tutuusin, si Janfeng ay kapareho ni Zinliang. Medyo mas mahinahon lang ang pamamaraan niya. Gayunpaman, ang sinabi ng Logan Faye ang siyang ganap na katotohanan. Kahit si Janfeng, na nanguna sa team para sa training, ay naging pilay na. Tiyak na hindi maglalakas loob ang sekta ng Snow Sword na mag-recruit ng mga tao sa pamamagitan ng puwersa. Ang sekta ng Snow Sword ay palaging isang mapagkunwari, ngunit alam ng lahat ang kanilang ginagawa ng pribado. Hindi mo kailangang magpanggap na isang mabuting tao sa harap ko, hindi ba? Kahit na nandito si Janfeng, ako, si Zinliang, ay tatanggap sa lahat ng mga disipulo sa Snow Valley ngayon. Habang nagsasalita si Zinliang, bigla siyang naglabas ng isang malakas na aura. Isa na naman siyang perpektong eksperto sa pagtatayo ng pundasyon. Nagbago ang mukha ng lahat. Ang dalawang cultivator sa kalagitnaan ng foundation stage ang siyang umatake kay Terence, at ngayon si Zinliang ay mukhang mas malakas ng ilang beses kaysa dati. Kakayanin pa kaya ito ni Terence? Tahimik na umatras si Faye, ang health maintenance, nang makita niya ito. Maaari siyang magsabi ng ilang magagalang na salita para maantala ang oras, ngunit hindi siya kailanman maglalakas loob na makipaglaban sa isang taong tulad ni Zinliang. Dahil sa kanyang lakas, hindi niya kayang tiisin kahit isang galaw. Mamamatay ang sinumang pipigil sa sekta ng Chenkun. Walang awang sabi ni Zinliang. Kasabay nito, binigyan niya ng tingin ang lalaking may malaking balbas sa tabi niya. Agad na sinunggaban ng lalaking may malaking balbas ang mga tao sa Snow Valley. Ang kanyang aura ay bahagyang mas mahina lamang kaysa kay Zinliang. Isa siyang eksperto sa tugatog ng huling yugto ng pagtatatag ng foundation. Nagulat ang lahat sa lambak, ngunit agad nilang napagtanto na masyado lang silang nag-iisip. Hindi sila ang pupuntahan ng lalaki. Iisa lang ang target ng lalaking may malaking balbas mula pa sa simula, at iyon ay si Terence. Sa sobrang kaba ni Ginang Duran, halos tumalon palabas ng dibdib niya ang puso niya, pero hindi man lang itinaas ni Terence ang ulo niya. Hindi siya gumalaw kahit na nasa likuran niya ang lalaking may balbas. 5,080. Hehe, pumunta ka sa impyerno. Umusbong ang bibig ng lalaking may malaking balbas at nagbabantang ngumiti habang tinutukan niya ng kutsilyo ang likod ng ulo ni Terence. Kapag tumama ito, agad na saisubog ang ulo ni Terence. Pero bago pa man matapos ang kamay, patuloy na pinagaling ni Terence ang mga sugat ni Ginang Duran at nagpadala ng 5 elementong killing intent nang hindi man lang lumingon. Mabilis na dumating ang lalaking may balbas ngunit mas mabilis pang umalis, lumipad siya ng may sigaw, at ang kanyang kinahinatnan ay kapareho ng sa dalawang mid-foundation stage practitioner, nahulog siya ng 12 metro ang layo, at hindi na muling bumangon. Natahimik ang buong lugar, at lahat ay tumingin kay Terence nang walang pag-aalinlangan sa kanilang mga mata.
Kaya hindi nagsisinungaling ang lalaking ito ngayon lang, talagang may kakayahan siyang maliitin ang mga Tiandaw Masters na ito. Halos lumuwa ang mga mata ni Xinliang. Akala niya ay may kalamangan ang kabilang panig sa isang palihim na pag-atake, kaya madali niyang naharap ang dalawang disipulo sa kalagitnaan ng yugto ng pagtatayo ng pundasyon. Hindi niya inaasahan na kahit ang lalaking may balbas ay hindi niya kalaban. Dapat malaman na ang lakas ng lalaking may balbas ay bahagyang mas mahina kaysa sa kanya. Tanging si Fei na tagapangalaga ng kalusugan lamang ang nakaisip nito. Tutal, maging si Jianfeng ay ganoon din ang kinahinatnan, lalo na ang mga lalaking ito mula sa sekta ng Chen Kun. Dati, naawa siya nang makita niyang inaabuso si Jianfeng. Gayunpaman, ngayong ang mga tao mula sa sekta ng Chen Kun na ang dahilan, ang tagapangalaga ng kalusugan na si Fei ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kasiyahan. Ang grupong ito ng mga arrogant ay nararapat lamang na bugbugin. Sige, tita, pwede na po kayong gumalaw ng kaunti. Sinuri ni Terence ng mabuti ang mga pinsala ni Ginang Duran, at tumayo lamang pagkatapos masigurong maayos ang lahat. Sumayaw si Ginang Duran sa plaza sa harap ng lahat, at pagkatapos ng kanta, gulat na gulat siyang napasigaw, ayos lang talaga, walang anumang pinsala, hindi naman masakit, isa kang Diyos, yee. Mabuti naman at hindi na masakit. Tita, magpahinga ka muna rito. Tutulungan kitang ilabas ang galit mo. Ngumiti si Terence at tumalikod para maglakad papunta kay Xinliang. Anong gusto mong gawin? Hindi mapigilan ni Xinliang ang bahagyang kaba. Kahit ang isang hanggal ay malalaman na si Terence ay hindi isang taong dapat pakialaman matapos makita ang nangyari sa lalaking may malaking balbas. Kahit na siya ang nakatatandang kapatid ng sekta ng Chen Kun, isang Grand Peak Foundation Stage Master, wala siyang gaanong kumpiyansa na harapin si Terence. Nakakalungkot na hindi siya maaaring umatras ngayon. Agresibo niyang dinala ang mga tao sa Snow Valley para agawin ang mga disipulo. Ngayon, hindi lang siya nakakuha ng mga disipulo, kundi lahat ng kanyang mga nasasakupan ay namatay na rin. Mahirap na sitwasyon kahit para sa kanya. Sa oras na ito, hindi siya maaaring sumulong o umatras. Bilang mataas at makapangyarihang kuya ng sektang Chen Kun, hindi niya maaaring iwan na lang ang kanyang nakababatang kapatid at tumakas, hindi ba? Wala naman, mata sa mata lang. Ano man ang ginawa mo sa mga tao ng Snow Valley, kailangan mong bayaran ito ng doble. Galing ka naman sa sinaunang alliance, kung tutuusin, kaya dapat ay mayroon kang kaunting kaalaman, tama ba? Malamig na ngumiti si Terence habang pinuputol ang kanyang mga buko-buko. Napaatras si Xinliang ng 2 hakbang sa takot nang marinig niya ang boses. Matigas niyang sinabi, sino ka? Masyado kang magalang. Hindi ako isang banal na nilalang, isa lamang katutubo ng sekular na mundo. Hindi ako maihahambing sa inyong mataas at makapangyarihang sinaunang alyansa. Maaari mong nakawin ang sino mang gusto mo, ngunit hindi mo magagawa iyon sa ating sekular na mundo. Ang mga human trafficker ay nagkasala ng mga pinakakasuklam-suklam na krimen, at sila ay arestuhin at babarilan hanggang sa mamatay sa loob ng 5 minuto, sabi ni Terence sa isang naiilang na tono. Kahit hindi maintindihan ni Xinliang, alam niyang hindi ito magandang bagay. Ang orihinal niyang arrogant na mukha ay namula sa galit, at ang nakamamatay na aura sa kanyang katawan ay sumigla. Sinabi niya ng may nahihiyang ekspresyon, brat, kahit hindi ka mahina, nasa perpektong yugto ka pa lang ng pagtatatag ng foundation. Sa tingin mo ba ay kaya mong hamanin ang sinaunang alliance? Kung matalino ka para yumuko at aminin ang iyong pagkakamali, hahayaan ko nang matapos ang bagay na ito dito. Maaari kong palayain ang mga disipulong ito ng Snow Valley, ngunit kung patuloy mo akong guluhin, lilipulin ka ng sinaunang alliance. Kumurap si Terence at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Kung hindi ako nagkakamali, parang nagmamakaawa ka. Hindi alam ni Xinliang ang sasabihin. Nagmamakaawa siya kay Terence nang mangako siyang palalayain ang mga disipulo. Tutal, nakakagulat ang ipinakita ni Terence ngayon. Maaaring wala siyang magandang pagkakataong manalo kung lalabanan niya si Terence ng isa-isa. Sa sitwasyong ito, ang pag-atres ang pinakamatalinong pagpipilian. Gayunpaman, nais ng lahat ng mga master na iligtas ang kanilang sarili. Naniniwala siyang ito ay isang negosasyon lamang.
Bilang panganay na nakatatandang kapatid ng sekta ng Chenkon, paano siya makakahingi ng awa mula sa isang katutubo ng sekular na mundo? Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang taong nagmamakaawa ng ganito kagalang-galang at pino. Paalalahanan kita. Sa susunod na magmakaawa ka, maging mas propesyonal ka man lang. Madaling maintindihan na nag-aaway ang tono mo. Mabubugbog ka kapag ginawa mo yan, sabi ni Terence habang sinusuri ang kalusugan ni Faye. Pagdating sa paghingi ng awa, ang lalaking ito ang tunay na modelo. Lumuhad siya ng walang pag-aalinlangan. Matagal na naging berde at puti ang mukha ni Zinliang bago bumalik sa normal. Naisip niya, kahit na masungit ang bibig ng lalaking ito, kahit papaano ay mataktika siya at hindi nangangahas na hamanin ang buong sinaunang alyansa. Agad siyang sumangot at sinabing, ang Green Mountains ay hindi nagbabago, ang berdeng tubig ay walang hanggan. Sandali lang. Magkikita tayo ulit. Putol ni Terence, habang kinukuskus ang kanyang mga labi. Sinabi ko na bang pwede ka nang umalis? Hindi ka man lang sinsero kapag nagmamakaawa ka, at iniisip mo pa rin na i-spoil kita. Sa tingin mo ba ako ang ama mo? Sumusobra ka na. Galit na galit si Zinliang. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan sa sinaunang alyansa. Wala na siyang pakialam sa paghahambing ng lakas at sumugod. Sa isang kisap mata, nasa harap na ni Terence si Zinliang. Ang kanyang dalawang palad ay napapalibutan ng isang malakas na chi. Ang katangian ng dalawang chi ay ibang-iba, ang isa ay kasing talas ng talam, habang ang isa ay kasing bigat ng bundok. Ang una ay para sa opensa, habang ang huli ay para sa depensa. Ito ang signature na palad ng langit at lupa ng sekta ng langit at lupa. Hindi naman masama ang teknik ng paggamit ng palad, pero sayang lang at medyo kulang ang tao. Kalmadong ngumiti si Terence at iniwasan ang unang palad ni Zinliang. Kung ibang tao iyon, malamang ay nabunyag na nila ang kanilang mga kapintasan, pero nagawa ni Zinliang na ipagtanggol ang sarili gamit ang isa pa niyang palad. Tutal, siya ang kuya ng sekta ng Chenkon, kaya may lakas siya. Gamit ang palad ng langit at lupa, ang lakas ni Zinliang ay tiyak na nangunguna sa mga perpektong tagapagtanggol ng Foundation Establishment. Kahit si Janpeng, na kilala bilang pinakamalakas na perpektong tagapagtanggol ng Foundation Establishment sa sinaunang alliance, ay magkakaroon lamang ng 50 hanggang 50 na pagkakataong manalo kung makakalaban niya si Zinliang. Pero kahit hindi sapat si Janpeng para harapin si Terence, hindi rin naman mas maganda ang kapalaran ni Zinliang. Kahit pa silang lahat ay mga cultivator ng foundation stage, gamit ang mga pamamaraan ni Terence, ang eksena ay mailalarawan lamang sa isang salita, pambubugbog sa mga bata. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.